And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. At sa tuwing ang sagot ay hindi, sa napakaraming magkakasunod na araw, alam kong may kailangan akong baguhin. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Ang pag-alala na malapit na akong mamatay ay ang pinakamahalagang kasangkapan na nakatagpo ko upang matulungan akong gumawa ng malalaking pagpili sa buhay. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Dahil halos lahat ng panlabas na inaasahan, lahat ng pagmamataas, lahat ng takot sa kahihiyan o pagkabigo, ang mga bagay na ito ay nahuhulog lamang sa harap ng kamatayan na iniiwan lamang ang tunay na mahalaga. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Ang pag-alala na ikaw ay mamamatay ay ang pinakamahusay na paraan na alam ko upang maiwasan ang bitag ng pag-isip na mayroon kang isang bagay upang mawala. You are already naked. Nakahubad ka na. There is no reason not to follow your heart. Walang dahilan upang hindi sundin ang iyong puso. About a year ago, I was diagnosed with cancer. Mga isang taon na ang nakalipas, nasuri ako na may cancer. I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. Nagpa-iskan ako, 7:30 ng umaga, at malinaw na nagpakita ito ng bukol sa aking lapay. I didn't even know what a pancreas was. Ni hindi ko alam kung ano ang lapay. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. Sinabi sa akin ng mga doktor, ito ay halos tiyak na isang uri ng cancer na hindi magagamot at dapat kong asahan na mabuhay nang hindi higit sa 3 hanggang 6 na buwan.